Masakit po talaga sa ilong yung hindi niyo po malapitan talaga yung kung saan po mismo yung nanggaling yung amoy. Talagang kumalat na po talaga siya doon sa Once na nagkaroon ng konting hangin, sobrang hapdi sa mata, tapos talagang hindi mo makakayanan yung amoy. Ammonia leak sa Taguig, na-contain na ng Bureau of Fire Protection. Mga residenteng sa pilitang inilikas, nakauwi na. We expect them to be here for the Senate hearing, and we will have them also probably after the Senate hearing, maybe on Friday. Aktibidad ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. babantayan ng mabuti ng National Bureau of Investigation. Wala pong katotohanan. First, wala pong personal information or medical information na na-leak or na-compromise. And second, ay wala pong hinihingi or wala pong arrangement or wala pong ransom na hinihingi ang grupo na yon sa atin. Umano'y paghingi ng $300,000 o 16.8 million pesos ng mga hackers kapalit ng umano'y mga nakumpormisong data itinanggi ng PhilHealth. Liwanag po ang international dyan, ang UNCLOS dyan, at may karapatan ng ating bansa na tanggalin niyang inilagay ng Chinese Coast Guard. And if it's within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such, and that it's a violation of our right to exclusive economic zone, and we can remove the same. Pilipinas may karapatang tanggalin ang mga inilagay na floating barrier ng Chinese Coast Guard sa Bao de Masinloc ayon sa National Security Council. Ang focus po dito talaga ay yung delivery of instruction. Kailangan ay quality education. Mga subject na kailangan tutukan, mas pinahabang oras sa pagsisimula ng dry run ng K-10 revised curriculum. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Na-contain o kontrolado na ng Bureau of Fire Protection ang nangyaring ammonia leak mula sa isang ice plant sa barangay New Lower Bicutan sa Taguig City kaninang umaga. Nakauwi na rin ang mga nagsilikas na residente na agad nag-evacuate matapos na makalanghap ng nakasusulasok na amoy na tumagas mula sa nasabing ice plant. Mula sa Taguig City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, tukoy na ba ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng ammonia leak dyan sa Taguig? Yes, Monica, batay nga sa Bureau of Fire Protection ng Taguig City dun sa kanilang isinagawang initial na investigasyon, meron umanong tubo na sa planta na kumalas na naging dahilan ng pagsingaw nitong ammonia, kaya nagkaroon nitong ammonia leak. At nangyari nga yung insidente bandang alas 6 ng umaga kanina dito sa Barangay New Lower Bicutan sa Taguig City. Kwento ng mga empleyado mula sa nasabing ice plant, agad silang nagsilabasan nang makalanghap ng nakasusulasok na amoy mula sa tumagas na ammonia. Sa tindi ng amoy, may ilan sa kanila ang nakaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. masakit po talaga sa ilong yung hindi niyo po malapitan talaga yung kung saan po mismo yung nanggaling yung amoy. Talagang kumalat na po talaga siya doon sa mga 6 AM po. Bali nagsilikas na lang po kami kasi hindi na po namin kaya yung amoy doon sa loob. Dahil sa insidente, agad na sinuspinde ng Taguig City Government ang klase sa Ricardo P. Cruz Senior Elementary School at inilikas rin ang mga residente na naninirahan malapit sa ice plant. Mabilis rin nilagyan ng kordon ang paligid ng planta upang wala nang makalapit pa sa lugar. Base sa salaysay ng ilang residente, talagang hindi nila kinaya ang mabahong amoy ng ammonia kaya't hindi sila nag-atubili na magsilikas. Oo, sakit. Ako nga nahilo eh. Takbo ako eh. Hindi ko kaya. Yung amoy niyan. Ang baho. Baho.
masakit siya sa dibdib. Hindi kami makahinga dito. Once na nagkaroon ng konting hangin, sobrang hapdi sa mata. Tapos talagang hindi mo makakayanan yung amoy. Masakit talaga sa ilong. Itong face mask na gamit ko, hindi ito sapat. Kaya kailangan talaga ng isa pang patong ng N95. Batay sa ulat ng BFP, wala namang naitalang casualty dahil sa insidente. Ngunit mayroong nasa 10 residente ang dinala sa ospital kung saan ilan sa mga ito ay pawang mga menor de edad matapos na mahirapang huminga. Ayon sa Taguig LGU, alas 9 ng umaga kanina nang ideklara ng Bureau of Fire Protection na contained na ang ammonia leak. Ngayong hapon ay pinayagan na rin makabalik ang mga residente sa kanilang mga bahay. Sinubukan nating humingi ng pahayag sa management ng planta pero wala pang humaharap sa atin. At Monica, dito sa Taguig City kung saan nagkaroon nga ng ammonia leak, itong kalsada na kinatatayuan natin, ito yung kaninang isinara dahil nga dito sa planta na nagkaroon ng pagtagas ng ammonia. Pero bandang tanghali kanina, binuksan na rin ito nung makontain na yung ammonia leak. At kanina dun sa mga residente na natanong natin na bumalik na dun sa kanilang mga tahanan, bandang mga pasado alas 2, kumpara doon sa mga naamoy nila kaninang umaga ay hindi na masyadong ganun kasakit sa ilong yung kanilang naamoy hanggang sa wala na masyadong epekto itong ammonia sa kanilang mga pang-amoy. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Taguig City. Balik sa iyo, Monica. JP, kamakailan lang may isang ice plant din na may nag-leak na ammonia. At ngayon naman ay sa Taguig. Saan ba pangunahing ginagamit ang ammonia sa ganyang uri ng industriya? Yes, Monica, batay doon sa nakuha nating research na available naman online, yung ammonia ay ginagamit na refrigerant. Kaya siya madalas na nasa mga cold storage facility. Mas madali kasi lumalamig mas madali doon sa refrigeration system o yung pagpapalamig, doon siya ginagamit para mas madaling lumamig yung katulad halimbawa yung yelo na kailangang patigasin. Monica? At JP, ano yung health hazard kapag ito ay nalanghap ng tao? Kasi may mga bumalik na sa mga tahanan, kailangan bang i-observe nila yung kanilang mga sarili for a few days? Baka sakaling may simptomas na dapat antabayanan. Yes, Monica, dito sa area natin mismo, merong mga otoridad kagaya ng mga tauhan ng barangay na nakabantay dito. Ang instruction daw sa kanila na ang Bureau of Fire Protection ay obserbahan yung mga residente na nandito, pati yung mismong planta, para malaman kung ano pa yung pwedeng maging epekto nitong ammonia, lalo na dun sa mga residente na bumalik sa kanilang tahanan na malapit din dito. Yung health hazard, isa sa mga, o kabilang sa mga pwedeng maramdaman ng mga tao na nakalanghap ng sobra nitong ammonia, maaari silang mahilo, magkaroon ng, maaaring sumakit yung kanilang mga mata, pwedeng magsuka, at yung pagsisikip ng dibdib. Yun yung ilan sa mga health hazard na pwede nilang maramdaman na sinasabing kailangan obserbahan sa loob ng 24 hours yung mga residente dito kung sakaling makakaranas pa sila ng mga ganong sintomas dahil nga dito sa ammonia leak. Monica? At huling tanong na lang, JP, papaano yung mga kababayan natin na itinakbo sa ospital? May inaasahan ba silang assistance mula sa LGU o kaya naman ay dyan sa mismong kumpanya? Sa ngayon, Monica, wala pa tayong impormasyon. Kumukuha pa tayo ng impormasyon tungkol dyan. Pero wala sa mga otoridad, wala pa tayong nakuha na kung sasagutin ba yung naging pagpapa-hospital nito ng mga sinasabing residente na meron pang mga menor de edad na dinala sa ospital. Yan yung isa sa mga titignan pa natin na makuha nating update mula sa mga otoridad. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Taguig City. Haharap sa pagdinig ng Senate panel sa Webes, September 28, ang mga nagrereklamo sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Babantayan naman ng mga otoridad ang galaw ng mga inirereklamo na miyembro at lider ng grupo. Ito ang balita ni Dante Amento. We expect them to be here for the Senate hearing, and we will have them also probably after the Senate hearing, maybe on Friday.
Darating dito sa Maynila sa Miyerkules, September 27, ang mga testigo sa sinasabing irregularidad ng Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Huwebes naman, haharap sila sa Senate panel na mag-iimbestiga sa mga isyu ng pang-aabuso ng grupo, lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, haharapin din nila ang mga ito pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Ang DOJ Main Office na ang humahawak sa mga reklamong isinampa laban sa ilang miyembro ng grupo, kasama ang kanilang leader na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Isang special panel of prosecutors ang didinig sa mga reklamong kidnapping, qualified trafficking, paglabag sa anti-early child marriage law, pang-aabuso sa mga kabataan at iba pa. For the purposes of preliminary investigation, they'll have to be in Manila to answer the questions and to be able to subscribe to the complaint affidavits that they will file. Sa isyu naman na wala daw pondo ang grupo na panggastos para dumalo sa preliminary investigation dito sa Maynila, ayon kay Remulla, That's their problem, not my problem. Yung mga victims, pwede namin gastusan. mahigpit na babantayan ng mga otoridad, partikular ng National Bureau of Investigation o NBI, ang mga inirereklamong kasapi o miyembro. We don't expect them to leave unless they're trying to evade the law. Di ba? They're heavily invested in that area. Andun sila eh. Meron silang stake sa lugar na yan. Sa kulto nila, di ba? Sa kulto nila. We'll ask law enforcement to monitor the situation. Ayon pa kay Secretary Remulla, ilalagay din nila sa Witness Protection Program ang mga biktima ng kultong ito. Kabilang sa kanila ay mismong mga kabataan na biktima ng pang-aabuso. Samantala, umapila naman si Senior Aguila ng patas na investigasyon. Nais rin sana niyang sa sitio Kapihan na lang isasagawa ang pagdinig upang isa-isang matanong ang kanilang mga miyembro kaugnay sa gawain ng kanilang grupo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros na dapat dumalo sa gagawing Senate hearing si J. Renz Kilario o ang tinaguriang Senyor Aguila ng Socorro Bayanihan Services. Ayon kay Senator Ontiveros, dapat naharapin ni Kilario ang mga akusasyon laban sa kanya. Nauna na ang sinabi ni Senyor Aguila na naniniwala siyang dapat gawin ang investigasyon sa sitio Kapihan sa Surigao del Norte dahil nandun anya ang issue at para isa-isa na ring matanong ang mga tao roon. Ang punot dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Pagwawalang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Ang boses na mahalaga sa mga isyung ito ay ang mga biktima survivors. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong issue. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na may natanggap siyang impormasyon kaugnay sa umunoy pagpapadeport kay dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. ng immigration sa Canada. Gayunman, hindi pa validated opisyal ang ulat na ito. Maging ang Bureau of Immigration ay walang impormasyon dito. Somebody told me the story that this happened in the Canadian border, but it has to be validated. I cannot confirm that because I have no official information on that matter. Sa iba pang balita, tinanggi ng PhilHealth na humihingi sa kanila ng milyong-milyong pisong ransom ang isang grupo ng mga hacker kapalit ng umano'y mga sensitibong impormasyon na nakuha sa pag-atake sa kanilang system. Wala rin umanong na-leak na mga personal information ng mga miyembro kasunod ng nangyaring cybersecurity attack noong Biyernes. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Wala pong katotohanan. First, wala pong personal information or medical information na na-leak or na-compromise. And second, ay wala pong hinihingi or wala pong arrangement or wala pong ransom na hinihingi ang grupo na yon sa atin.
Hindi pa rin ma-access hanggang ngayon ang mga online portal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos pansamantalang i-take down ng ahensya para imbestigahan ang nangyaring security attack sa kanilang sistema noong Biyernes. Bagamat inamin ng PhilHealth na nagkaroon ng cybersecurity attack, iginiit nito na walang masiselang impormasyon ng mga miyembro ang nanakaw sa kanila. Pinabulaanan din nito ang umano'y hinihinging $300,000 o nasa halos 17 million pesos ng Medusa Ransomware Group, kapalit ng mga impormasyong nanakaw sa kanila. Sa ngayon, hindi pa rin po natin ma-confirm kung talagang ransomware or malware ang madahilan nito ng information security incident at patuloy pa rin po natin pinag-aaralan or iniimbestiga. But once ma-sure na po natin kung ano ang talagang naging dahilan, ito naman po ipapaalam natin sa public. Nasa 72 workstation ang apektado. Karamihan nasa head office at National Capital Region. Wala naman daw na kompromiso sa mga regional offices. At dahil inaccessible ang mga online system gaya ng website, members portal at e-claims ng PhilHealth, pinayuhan ng PhilHealth ang mga miyembro nito na mag-over-the-counter na muna sa kanilang mga transaksyon. Target ng PhilHealth na unti-unti nang maibalik ang kanilang serbisyo sa mga e-portal ngayong araw. Kung meron po mga pasyente or member ng PhilHealth na kailangan po na ma-hospital, kailangan lamang pong magdala ng kanilang mga copy ng PhilHealth ID or ng member data record or other supporting documents para po may pagkikilanlan ang mga ospital na sila ay membro ng PhilHealth. Ganon din naman po ang atin po mga employers kung kinakailangan po nila mag-submit ng mga reports at magbayad ng premium contribution. Pwede po naman itong gawin, however, manually muna po or over the counter. Nakipag-ugnayan na daw sila sa Department of Information Technology o DICT at National Privacy Commission upang tugunan ang issue at maging ang Anti-Cybercrime Unit ng PNP at NBI para sa forensic investigation upang alamin ang pag-atake. Yan po actually ang tinitingnan ngayon at yan po ang aming guidance na hinihingi. Katulad po sa DICT, kung ano po ang mga controls na pwede pong maidagdag, kung ano po yung tools na kinakailangan po namin para mas maging safe po ang ating system because ngayon mas vulnerable nga siya because atake po ng ganyan. Tinitignan ngayon ng PhilHealth ang pagpapalakas ng depensa sa kanilang online system. Kabilang na dito ang patuloy na pagsulong ng digitalization para labanan ang cyber attacks. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumabak na sa pilot implementation ng Matatag Curriculum ngayong araw ang higit 1,000 estudyante sa Malabon City. Ilan naman sa mga inaasahang pagbabago sa naturang programa ang pagbibigay tuon sa numeracy at literacy at ang mas mahabang oras ng mga estudyante sa asignaturang Values Education. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Ang ating secondary school po ay in-enhance po ang values education na dati po ay kinukuha lamang po ng 20 minutes. Ngayon po ay isinabay na rin ang oras ng values education sa iba pang asignatura na nakukuha na rin po sa loob ng 45 minutes. Dinagdagan na ng oras sa ilalim ng revised K-10 o matatag curriculum ang mga asignaturang higit na nangangailangan atensyon. Layunin nito na mas tutukan at niaayos ang tinatawag na learning gaps sa literacy at numeracy ng mga estudyante. Isa ang Tinajeros National High School sa mga nakasama sa pilot run ng revised K-10 curriculum. Ayon sa principal nitong si Dr. Maria Victoria de Gulan, kasama sa kanilang tututukan ang values education na subject kung saan ang dating 20 minutong inilalaan dito ay magiging 45 minutes na. Ang focus po dito talaga ay yung delivery of instruction. Kailangan ay quality education. Yun po ang hinahanap ng lahat. Kapag ka po nakafocus ang learning competencies natin, sabi nga po ay dinecongest. So dahil dinecongest siya, lahat po ng mga essential learning competencies lamang po ang mga hinarvest from the 11,000 learning competencies. Kaya naniniwala kami na ma-advance lalo ang ating mga mag-aaral. Bilang paghahanda naman, sumailalim sa iba't ibang training ang mga guro, katuwang ang mga punong guro at supervisor sa Malabon City.
Ang mga guro natin ay nakahanda na po. Lahat po sila ay may learning exemplar, may worksheets at may learning guide. Kaya po naniniwala kami na sa DepEd Matatag ay ready na po ang ating mga teachers. Sa kasalukuyan, higit na sa 1,000 mag-aaral sa lungsod ang sumabak sa pilot run ng Matatag Curriculum. Samantala, nagbigay naman ng learning resources tulad ng TV sa silid-aralan at laptop para sa mga guro ang lokal na pamahalaan ng Malabon sa Tinajeros National High School bilang tulong at suporta sa naturang programa. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May karapatan ang Pilipinas na tanggalin ang mga inilagay na floating barriers ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. May binalangkas na rin na ulat ang National Security Council ukol sa ginawang ito ng China sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa ngayon po ay inaantay po namin kung anong magiging tugon ng ating Pangulo doon sa report na hinihanda ng National Security Council. May ginawa ng report ng National Security Council kaugnay ng mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kasama rito ang pambubuli ng Chinese Coast Guard sa resupply mission team ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at ang paglalagay ng mga boya sa Baho de Masinloc. Sa ngayon, inaabangan na lamang nila ang magiging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, may karapatan tanggalin ng Pilipinas ang mga boya na nasa Baho de Masinloc dahil ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Maliwanag po ang international dyan, ang UNCLOS dyan, at may karapatan ng ating bansa na tanggalin yung inilagay ng Chinese Coast Guard. Kinondena naman ni National Security Advisor Eduardo Año ang paglalagay ng barrier ng Chinese Coast Guard na anya'y lumalabag sa traditional fishing rights ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Secretary Año, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng nararapat na aksyon para tanggalin ito at protektahan ang karapatan ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, ayon kay NSC Assistant Director General Malaya, iniimbestigahan na rin nila ang ulat na may itinambak na crushed corals sa sandbar na malapit sa Pag-asa Island. In the meantime, dahil ito pong balitang ito ay kapuputok lamang, unahin po muna natin yung pag-verify. No? We must verify the circumstances and facts behind what happened here. Kasi nga, baka sabihin na naman ay gumagawa na naman tayo ng political drama out of fiction. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Justice Secretary Crispin Remulla na maaari nang tanggalin ng Pilipinas ang mga inilagay na floating barriers ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Gayunman, hindi militar ang dapat na gumawa nito upang hindi magkaroon ng tensyon sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. If it is an exclusive economic zone, then that is an interference in our activities. Paglabag sa karapatan ng Pilipinas ang ginawang paglalagay ng floating barriers ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ito ay nasa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong 1982 kung saan kabahagi o signatory ang China. Kaya kung siya ang tatanungin, pwede nang tanggalin o alisin ang mga barrier, lalo na kung nasa loob naman ng exclusive economic zone ng bansa. And if it's within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such and that it's a violation of our right to exclusive economic zone and we can remove the same. At upang hindi lumikha ng tensyon, mas makabubuti kung hindi na militar kundi Philippine Coast Guard ang mag-aalis nito. It will be a civilian undertaking under the Coast Guard. We will not make it a military undertaking, but a civilian undertaking. Nakatakdang makipagpulong si Secretary Remulla sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Office of the Solicitor General at Philippine Coast Guard para pag-usapan ang panibagong kaso laban sa China. Una nang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardelesa na kabilang sa Philippine team na dumulog sa Permanent Court of Arbitration na maaring humiling ng bayad pinsala ang bansa sa China. Ito ay dahil sa ginawang artificial island ng China sa West Philippine Sea na nakasisira sa ecosystem. Samantala, dagdag pa ng DOJ, ang pagsira ng coral sa bahagi ng West Philippine Sea ay matagal nang naiulat noon pang 2015.
Kabilang ito sa pag-aaralan ng pamahalaan para pagbayarin ang China bunsod ng environmental damage. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Mariel Latosa mula sa Perth, Australia. Mariel, magkano ba ang pambansang pondo ng Australia nung itong 2023 at anong sektor diyan ang may pinakamalaking pinaglalaanan nito? At last na lang, issue rin ba diyan yung confidential funds? June, sa kasalukuyan nga ay nabibilang sa public interest ang nilalaman ng confidential funds ng Prime Minister dito sa Australia. Ngunit patuloy pa rin tayong kumakalap ng impormasyon kung ito nga ba ay binibilang o kinaklasify as an issue. Ang Australia nga ay naglaan din ng pinakamalaking investment para sa energy transformation ng Australia. Humigit kumulang 40 billion Australian dollars ang nailaan na pondo ng Australia at kasama na rito ang 15 billion Australian dollars para sa National Reconstruction Fund upang masuportahan ang pagpapaunlad sa green industries at manufacturing sector. June? Alright, ibigay mo na Mariel ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagbabala si US President Joe Biden sa mga maaaring pinsalang maidudulot ng pagsasara ng gobyerno. Samantala, naglabas naman ng emergency plan ang White House bilang paghahanda rito. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Let's be clear. If the government shuts down, that means members of Congress, members of the U.S. military are going to have to continue to work and not get paid. A government shutdown could impact everything from food safety to cancer research to Head Start programs for children. Matindi ang magiging epekto sa Estados Unidos kung hindi magkakasundo sa short spending bill ang Kongreso. Ito ang pahayag ni US President Joe Biden sa Congressional Black Caucus noong Sabado, September 23. Funding the government is one of those basic responsibilities of Congress. And it's time for Republicans to start doing the job America elected them to do. Kinonde na rin ng Pangulo ang mga extreme Republicans dahil sa hindi pagtupad sa isang nakaraang kasunduan patungkol sa debt ceiling, kasama ang mga limitasyon sa paggastos ng gobyerno. Ayon naman sa House Republicans, nagpapatuloy ang mga ito sa pagbuo ng estratehiya at nagpaplanong sumulong sa isang panukalang batas sa linggong ito. Gayunman, nagbigay ng direktiba ang White House Office of Management and Budget sa mga kagawaran na i-activate ang mga emergency plans para sa mga operasyon ng walang budget ng Kongreso. Kabilang dito ang paghahanda para sa mass temporary suspension ng mga manggagawa at pagsususpinde ng mga sweldo. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng National Geology and Mining Service ng Chile noong linggo ang alert level ng bulkang Villarrica sa Amber dahil sa pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad ng pagsabog ng bulkan sa mga darating na araw o linggo. Isa ang Villarrica sa pinakaaktibong bulkan sa South America. Huli itong sumabog noong 2015 kung saan nagkaroon ng mass evacuation sa lugar, subalit hindi naman ito nagdala ng matinding pinsala. Aalisin na ng France ang kanilang ambassador at wiwidruhin na ang kanilang mga sundalo sa Niger. Ikinatuwa naman ng military junta ang balitang ito. Ito ang balita ni Rayjon Bolivar. Babalik na ng France ang ambassador ng France mula sa Niger. Ito ang inanunsyo ni French President Emmanuel Macron, bagamat hindi na siya nagbigay ng ibang detalye. Bukod dito, ipupull out na rin ng French troops sa mga susunod na araw. Target na makumpleto ang pag-alis ng mga ito bago matapos ang taon. Ayon pa kay President Macron, ang pinatalsik na military junta na presidente noong July na si Mohamed Bazoum lamang ang kinikilala ng France na lehitimong otoridad sa bansa. Ayaw rin ng French leader na makisali sa internal politics ng Niger at maging hostage ng military group.
Makikipagnayan pa ang France sa military junta ng Niger upang makaalis ang militar ng mapayapa sa bansa. Ikinatuwa naman ng military power ng Niger ang pahayag na ito ng France. Anila, ito ay isang hakbang patungo sa sovereignty ng Niger. Sa kasalukuyan, nasa 1,500 pa ang tropa ng France na nasa Niger. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariel Latoza. Magandang gabi. Ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong 2022 batay sa ulat ng Commission on Audit o COA. Ongoing na rin ang audit sa ginastos sa pondo at nakapagbigay na rin ng preliminary observations ng COA sa OVP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Inihayag sa plenary debates ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng Commission on Audit o COA na ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Taliwas ito sa unang iniulat na sa loob ng 19 na araw ginamit ang pondo. Tumutukoy ang confidential funds sa pondong ginagamit para sa pagsubaybay ng civilian government agencies upang suportahan ang mandato o operasyon ng mga ito. Iba ito sa intelligence funds na ginagamit naman sa pangangalap ng intelligence information ng uniformed at military personnel at intelligence practitioner na may direktang epekto sa national security. Ang revelasyon, ginawa ng COA budget sponsor at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo nang usisain ni Gabriela Partless Representative Arlene Brosas kaugnay ng issue. Bagay na ikinagulat din ng kapwa mambabatas. Ayon kay Representative Kimbo, naisumite ng Office of the Vice President o OVP ang liquidation report sa COA kaugnay ng paggamit ng pondo noong January 17, 2023. Sa kasalukuyan din, ongoing ang audit at naglabas na rin ang COA ng Audit Observation Memorandum o AOM, ang preliminary observations para sa tanggapan ni VP Duterte noong September 18, 2023. Mula sa petsang ito, may 15 araw naman ang OVP upang sagutin ang initial findings ng COA. Humingi rin ng kopya ng ulat ang Makabayan Block Lawmaker, subalit humiling ang COA na makumpleto muna ang proseso ng audit. Madam Speaker, hindi maibibigay ang AOM. Na-issue na po ang AOM, Madam Speaker, September 18. Madam Speaker, can we have a copy of the AOM? Katulad ng napaliwanag ko po kanina at napaliwanag din po ni Honorable Lagman, it is preliminary and the reason for why the COA wants to keep it confidential is because baka maging prejudicial sa audited agency if, Madam Speaker, if the Honorable Brosas is amenable once the audit is completed, then the COA will submit the AOM along with the report. Gayunman, pumayag naman ang chairperson ng House Committee on Appropriations na maisumite sa House Speaker ang Audit Observation Memorandum kung ipipilit ng Makabayan Block Lawmaker.
Question din ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung bakit kamakailan lamang nakapag-audit ang COA sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Tugon ng budget sponsor, ito ay dahil sa kulangan ng tauhan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang COA unit na nakatalaga sa pag-audit ng confidential at intelligence funds o CIFs. Sa kasalukuyan, siyam lamang ang kawani nito na may ino-audit na mahigit 1,700 na mga ahensyang nagsusumite ng quarterly reports. So tinatambakan po sila ng sealed envelopes. Yan po ang katotohanan. At dahil na nga lang po na naging sumabog po ang katotohanan, sumabog ang issue na to nung budget hearing, ay saka lang talaga tinutukan talaga ng maigi ang issue na to. But yan ang katotohanan. Sa November 15, 2023, matatapos ng COA ang final audit nito sa CIFs ng lahat ng ahensya noong 2022. Samantala, isinusulong naman ni Representative Kimbo ang pagbuo ng isang House Special Oversight Committee upang matiyak ang transparency sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Magkakaroon ito ng access sa ulat na isinusumite sa ilalim ng COA-DBM Joint Memorandum Circular 2015-01. Bubuin ito ng 3 miyembro ng Majority Bloc at 1 miyembro ng Minority Bloc. Layunin nitong matiyak na wasto ang paggamit ng CIFs. Naniniwala ako na ang kaban ng bayan ay dapat ginagastos para sa kaunlaran ng bayan. With this Special Oversight Committee in place, COA can be assured of a partner in its bid for transparency in the use of confidential and intelligence funds. Lusot na sa plenaryo ng Kamara ang 2024 budget proposal ng Commission on Audit, gayon din ng Civil Service Commission. Wala pang inilalabas na pahayag ang OVP sa isyong ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nadaragdagan ang mga barangay sa bansa na posibleng maisailalim sa red category habang papalapit ang barangay at sangguniang kabataan elections. Nilinaw naman ng Philippine National Police na ang naturang bilang ay mula lamang sa datos ng pambansang pulisya at hindi pa kasama ang datos mula sa ibang security forces. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Pag yung areas po na yan ay nasama sa red category, ang COMELEC po ay may kapangyarihan para isailalim po under COMELEC control at ang mga areas po na yon, at may authority po ang COMELEC na magdagdag po at magtawag po ng additional augmentation coming from the security forces. Umakyat na sa 246 ang mga barangay sa bansa na posibleng isailalim sa red category. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang mga ito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Region 8 at Region 5. Pag pinagsama nyo na po yung 3 o 2 factors po under yellow and yellow and orange po, automatic po yan, mapapasama po yan sa red category. At pag yung areas po na yan ay nasama sa red category, ang COMELEC po ay may kapangyarihan para isailalim po under COMELEC control at ang mga areas po na yon. Dagdag ni Colonel Fajardo, nasa 1,100 naman ang posibleng isailalim sa yellow category. Dito po naman sa mga yellow category po, ayaan po yung mga areas kung saan may mga naitala po tayo na mga election-related incidents in the 2 previous elections po. At meron din po tayo nga na monitor na may mga intense political rivalry at sa current election period po ay may mga na-monitor po tayo at naitatala na mga politically motivated election-related incidents po. At itong area po na ito ay dati na pong napasa ilalim sa COMELEC control. Habang nasa 1,248 namang barangay ang posibleng ilagay sa orange category. Sa pagdating naman po sa orange category, ang pinagkaiba po niyan sa yellow category ay yung mga nasabi ko pong factors at dagdagan pa po yan ng may serious threat coming from the local terrorist groups at saka yung mga communist terrorist group. Ang naturang bilang ay datos pa lamang ng PNP at posible pa itong magbago kapag naisama na
ang datos mula sa ibang security forces. Samantala, nasa 44 naman ang naitala ng PNP na suspected election-related incidents o ERI. Sa naturang bilang, 6 ang validated na may kinalaman sa halalan. 32 ang walang kaugnayan sa eleksyon habang 6 pa ang patuloy na iniimbestigahan. Doon naman po sa 6 na validated election-related incidents, 4 po dyan ang shooting incidents, 1 alarms and scandal incident, at 1 pong abduction incident. 4 po dyan ay nai-refer na po sa prosecutor's office. Iniintay na lamang po natin na tuluyang maisampa po ito sa korte. At 2 po dyan ay under investigation. Dagdag ni Colonel Fajardo, nasa 926 din ang naarestong lumabag sa gun ban, kabilang ang 890 na sibilyan, 22 security guard, 4 na PNP personnel, 4 na AFP personnel, 3 mula sa ibang law enforcement agency, at 3 din ang elected government official. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sumobrang koleksyon ng pamahalaan sa taripa sa bigas. Hinihiling ngayon ng grupo na nakaugnay sa sektor ng agrikultura na sana ay maipamahagi na ito sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakapagtataka bakit ang bagal ng DA. Kasi in other words, the money is there. DBM is saying that they're ready to release it. Makatutulong sana sa mga magsasaka ang financial assistance na manggagaling sa taripa ng inangkat na bigas noon pang 2022. Pero ayon sa Department of Budget and Management, hanggang sa ngayon ay nakatenga pa rin ito at naghihintay lamang mga special budget requests mula sa Department of Agriculture. Halos 12.8 billion pesos ang sumobrang taripa na maaari pang ipamahagi sa mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, ang unang 10 bilyong pisong makokolekta sa loob ng 1 taon ay para sa material na ayuda sa mga magsasaka gaya ng mga makinarya sa pagsasaka, binhi at iba pa. Ang sosobra dito ay maaari nang ipamigay bilang financial assistance na tig 5,000 piso. Maaari nilang ipambili ito ng pataba o kaya dagdag sa pambili ng gasolina lalo na tumataas ang halaga nito. Sumulat na rin ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sobrang koleksyon sa taripa. Sa ngayon ay hinihintay pa ng UNTV ang tugon ng Department of Agriculture hinggil sa usaping ito. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante na malabong makapasok ng Pilipinas ang pinangangambahang Nipah virus na nauuso ngayon sa southwest portion ng India. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Solante na kontrolado na ng Kerala State sa India ang Nipah outbreak kaya't posibleng hindi na ito makapasok pa sa border ng Pilipinas. Giit ng doktor, hindi ito bagay na dapat ipag-alala sa ngayon. Hindi tulad ng nangyaring noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Anya, mas madaling ma-detect o mahanap ang mga taong may sintomas ng Nipah virus. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, ilan sa mga sintomas ng Nipah virus ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit at panghihina ng katawan. Gayon din ang matinding pananakit ng ulo at madalas na pagtulog. Pwede rin itong humantong sa biglaang pagtigil sa pag-function ng baga at puso ng isang tao. Sinasabing mas nakamamatay ang Nipah virus kumpara sa COVID-19 kung saan nasa 50 hanggang 75% ang mortality rate nito. Ibig sabihin, 4 sa bawat 5 tinatamaan na Nipah virus ay namamatay. Tiniyak naman ng Department of Health na may nakahanda ng surveillance system upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng Nipah virus sa Pilipinas. Sa kabila ng mga kontrobersiya na kinakaharap ngayon ng Ninoy Aquino International Airport, iniulat ng Manila International Airport Authority na tumaas ang ranking ng NAIA sa listahan ng most internationally connected airports worldwide.
Base sa 2023 report ng Mega Hubs Index by OAG, ang leading provider ng digital information, intelligence and analytics for airports, kung dati ay nasa top 29 ang NAIA noong taong 2019, ngayong 2023 ay umangat na ito sa ika-15 pwesto sa listahan ng most internationally connected airports sa buong mundo. Habang pumang-anim naman ang NAIA sa top international mega hubs sa Asia-Pacific region. Sa ngayon ay mayroong 48 international carriers na bumabiyahe sa 58 international destinations ang ina-accommodate ng NAIA. Patuloy na iniimbestigahan ng Abra-PNP ang ginamit na motorsiklo ng mga sospek sa pananambang sa human rights lawyer na si Attorney Maria Sanyata Alzate sa Bangged Abra. Ito ang balita ni Grace Flores, live. Grace, may lead na ba ang mga otoridad sa getaway vehicle ng mga suspect? June, hindi pa matrace ng special investigation task group kung kanino talaga ang motorsiklong nakita sa madamong bahagi ng Casamata Hill dito sa bayan nga ng Bangged Abra. Ang nasabing motorsiklo ang pinaniniwala ang getaway vehicle ng mga bumaril sa human rights lawyer na si Attorney Maria Sanyata Alzate sa Bangged Abra noong nakaraang linggo, September 14, 2023. Ayon kay Police Colonel Froiland Lopez, Acting Provincial Director ng Abra PNP, posibleng umanong iniwan ito ng mga suspect sa lugar at tumakas. Pinay-trace ng ating mga kasama ngayon kasi yung motorsiklo is naka-register sa isang pangalan na pinahanap din natin at nahanap natin sa Dumaguete. Only to find out na yung motor na yun ay nirepossess para ng Provincial Bank, no, sa Manila. And then from Manila, binid ng isang motor trade company sa Marikina. So yun po. And then from Marikina, meron din isang motor trade na kumuha ng motor doon at kasali yung motor na yun. Una rito, nakita sa mga tracking ng CCTV footage na mula sa crime scene ay nagtungo ang mga suspect sa bahagi ng Casamata Hill. Hindi pa natin masabi kasi hindi pa natin alam kung sino yung nakabili sa motor. Malalaman man natin pag napuntahan nila yung last na nagtitinda ng motor na bumili doon sa Marikina. Kasi binili nila in bulk eh. So kasama yung motor na ginamit doon sa nabili nila. Malaking tulong raw ang pag-recover sa motorsiklo upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ito ang magbibigay sa atin ng lead. Siyempre yung bumili may pangalan. So yun ang titingnan natin. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group Alzate sa pangunahing motibo ng insidente. Hindi pa raw malinaw. Isa sa tinitinan nga na motibo ay ang trabaho niya bilang isang human rights lawyer ng naturang lalawigan. Samantala, naglabas na rin ng 100,000 na reward money ang Abra Police para sa mabilis na pagkadarakip ng mga suspect. June, tiniyak naman ng PNP Abra na gagawin nila lahat ng kanilang magagawa upang makamit ang hustisya. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Flores. Nakatakdang mag-perform sa Super Bowl halftime show sa Pebrero ang R&B hitmaker and superstar na si Usher. Kapwa kinumpirma ng singer at ng National Football League o NFL ang balitang ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Usher na matagal na niyang pinapangarap na makapagtanghal sa Super Bowl at karangalan na maipakita niya ang kanyang talent sa inaabangang highlight ng tinaguriang most watched US television broadcast. Si Usher ang nasa likod ng chart-topping hits gaya ng My Boo at You Got It Bad.
Formal nang nagbukas noong Sabado ang 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Dinaluhan ang 2-hour ceremony ng 12,500 na mga atleta mula sa 45 bansa kabilang ang Pilipinas. Ang Filipino Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena at Filipino professional street skateboarder na si Marjeline Arda Didal ang flag bearers ng Pilipinas. Ang Asian Games ay magtatapos sa October 8 kung saan ipapasa ng China sa Japan sa closing ceremony ang hosting para sa 2026 Asian Games. Yun, ito na po tayo sa ating mga kausi. Hinggil sa issue ng ammonia leak dyan sa Taguig kanina, sabi po ni Aurora Sarmiento, tanong ko lang, hindi ba dapat malayo ang planta o mga factory sa residential area? At kung malapit, dapat malalayo ang agwat sa kabahayan o doon sa mga bahay. Yun, Alam ko rin eh. Sa Taguig kasi talagang maraming tao dyan eh. Tama yung street kanina doon sa background ni JP Nunez. Talagang busy yung street na yun sa Lower Bikutan yun, no? New Lower Bikutan, Taguig City. Yan. Ammonia. Pero alam mo yung amoy ng ammonia, senyalis pala yun ng safety. Kasi ibig sabihin, pag naamoy mo siya, makakaalis ka kagad dun sa lugar. Unlike dun sa ibang mga gases na ginagamit sa industriya, hindi na, walang, kumbaga odorless, ang nangyayari, nalalanghap ng tao, dun nagkakaroon ng problema sa health. Ganon. Okay, kumbaga mas, may ano kasi siya, may warning. May warning. Oo, ang ammonia kasi may amoy siya. Mabaho kasi talaga daw yung amoy. Yun. Oo, pero kasi 'di ba pangalawa na 'to na may nag-leak na ammonia in just a matter of months. So medyo nakakabahala. Siguro mas pag-tingin na rin yung pag-iinspeksyon sa mga planta, no, para at least malaman kung may mga dapat na bang palitan ng maintenance. mga may mga Maintenance dapat ng palitan para maiwasan yung mga ganyan. Kasi ang kagandahan daw sa ammonia, sinasabi na eco-friendly. Hindi siya nakakasira ng ozone layer ng Earth. Oo. Kaya tapos mura daw 'yon, sabi ng mga eksperto. Mura, eco-friendly, tapos kumbaga sinasabi nila mas talagang efficient sa pagpapalamig ng mga mas malalaking lugar, ibig sabihin. Tama. Pero yun nga lang siguro yung maintenance talaga para lang masiguro na hindi magli-leak, no, or yung mga dinadaanan niyang ammonia ay walang sira. O sabi naman po ni Sonito Vargas Channel tungkol doon sa boya ng China sa West Philippine Sea ba to? Grabe na ang pang-aabuso ng China sa WPS sa West Philippine Sea. Sinira na ang mga corals, tapos naglagay pa ng pangharang sa mga Pinoy na mangingisda. Ito naman po, sabi ni Mario Oliveros, hinggil sa pareho po yan. Dapat nagtayo at nilagyan agad ng flag ng Pilipinas at lighthouse dyan sa may Scarborough Island nang wala nang umangkin yan. Hindi nga kahit na meron na nga mga di ba? May mga napakalapit kasi niya sa Masinloc, Zambales. Oo. Nung nagpunta kami diyan dati, natatandaan ko yan kasi may power plant doon sa Masinloc, yan yung mga palatandaan ng Tapos pag makita mo kagad yung mga barko, gumamit ka lang ng teleskopyo, kita mo na. Oo. Tapos talagang marami talaga diyang lamang dagat at malalaki kaya ang isda. pinag-aagawan, oo. Kaya kahit nalagyan siguro natin ng marker, yung tulad sa sabi ko kanina, may international ruling na nga tayong pinanghahawakan, kung talagang, alam mo yun, ipipilit ng kabilang panig, wala rin naman tayo masyadong kakayahang makipagsabayan. Dapat yung bubuhusan mo talaga ng budget. Oo. Kailangan mo ng budget talaga dyan para mapangalagaan. Dagdagan ng tao, dagdagan ng mga nagroronda. Ng barko. Dapat may barko ka dyan, di ba? Oo, hindi rin naman kasi biro yung budget dyan. Correct. O ito naman, sabi ni Joseph John Robles tungkol doon sa Nipah virus po sa India, malabong makapasok yung Nipah virus, tinatanong po niya yun, naku, wag pa kasiguro at pakakampante. Parang sa COVID lang din, may mga ganyang pahayag din noon Sana naman natuto na tayo sa pagkakamali noon. Tama nga naman. Tama, kasi okay. Dati nung COVID, sabi, wala pa. Di ba? Hindi masyado, di ba? May mga pronouncement pa dati na hindi yan katulad ng mas matindi pa nga yung dengue dyan, parang gano'n, di ba? Pero ang nangyari, ito. Medyo na-downplay kasi natin. Although kasi, wala pa talaga kasi tayong pinanggalingan in this lifetime na gano'n. Hindi pa natin naranasan. Pero ngayon, naramdaman na natin yung epekto ng COVID. Correct. So, alam na natin yung maaaring mangyari sa atin. Kaya sana talaga mas maging mahigpit tayo dyan. Tsaka doon sa Nipah virus pala, 50 to 75, 85% ba? 90%.
Ang mortality, hindi kanina yung binasa ko. Oh, 50 lima. Lima Oo. nagkaroon, 4 yung mamamatay. Sabi Di ba kasi ganun? 50 to 75 doon sa binasa ko eh. Saan ba? Nakalimutan ko Di ba doon ganun ang sabi? sa ano. Parang 90%, tama ba? Pero mataas. Ah, Mataas mataas. ang mortality rate Mortality. niya. Hamak. Oh, kasi sa 5, 4 ang mamamatay, di ba? Oh. Kapag ano, 80 yun, tama, 80%. O baka ganun yung 80, average, tama, no, sige, 80. So, medyo delikado yung Nipah virus yan kung makapasok. Oo. Kaya, mag-ingat. Kaya sila nagko-comment po ng ganyan kasi dahil sa karanasan. Yan, naranasan kasi natin yan. Ito na tayo, shoutout na tayo sa ating mga kausi. At si Riaco Parian, salamat po sa panonood at pagsuporta sa UNTV News and Rescue. At si Ellie Zabit. Yan. Salamat din po kay Janine Espiritu at Joe Arven Ginoo. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawigaan 1 at 23 na nagsasabi, Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.